Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Ini ang Radyo Pilipinas News adlaw sang Webes, Hulyo 31, 2025. Ako ang inyo tagbalita, talos kay General Baklay, JP Hervas. Nagkaroon sa aton mga headlines. Iloilo City ginpaydalom na sa state of calamity bangod sang halit sang habagat nga ginpabaskog pa sang bagyo. Adolescent pregnancy isa sa mga pressing issues kay ginatubang sang mga pamatanon suno sa pinuno sang PAPDEV Region 6. Insakto, relevant kag timely nga sexual kag reproductive information dapat mangin accessible. Pedaya mag-validate sa mga drug-cleared barangay agud hibaloon kung may mga nagbalik nga drug personalities. Bulig sang fisher folks kag pumuluyo sa coastal areas. Importante agud mapasangkad ang kampanya kontra illegal nga droga sunod sa bag-o nga pinuno sang Pedaya. DICT Western Visayas may bag-o na nga regional director. Kag ombudsman gidismiss sa mga kaso batok sa mga opisyales sang Dumangas may kantanan sa ginaaligar overpriced nga heavy equipment. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga. Kagkaroon sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginpaydalom na sa state of calamity bangod sang halit sang habagat dagin pabaskog sang bagyo. Ang detalye sang balita sa report ni General Baklay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Pinaprobahan na sa Iloilo City Council ang rekomendasyon sa CDRRMC sa pagpaidanom sa Iloilo City sa state of calamity sa giniwat na sesyon sa sangguniang panglungsod. Ang deklarasyon na nabase sa ginbilin nga kalitan sa habagat o kung southwest monsoon na ginpabaskog sa Bagyo Crescent, Dante kag Emong sa assessment sa CDRRMC. Una na ginpahayag sa City Disaster Risk Reduction Management Council na apektado sa kalamidad na masobra 15% sa total population sa Iloilo City sa diin santo sa CDRRMO Situation Report. As of July 28, may 44,723 ang nabahaan, samtang 12,158 naman ang apektado sa storm surge o kung may kabilugan na 56,881 ka mga residente. Kasunod sini sarang na magamit sa syudad ang Quick Response Fund para sa mga nabiktima sa kalamidad, lakip ang pila ka programa sa rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Adolescent pregnancy isa sa mga pressing issues nga ratubang sa mga pamatanon suno sa opisyal sang pinuno o kung suno sa opisyal sang PAPDEV Region 6. Insakto, relevant kag timely nga sexual kag reproductive information dapat nga mangin accessible. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Isa gihamon sa pressing issues ang ginapangatubang sa mga pamatanon sunod sa mataas na operasyon sa Commission on Population and Development o kung CPD-6 ang mga adolescent pregnancy. Ini ang pahayag ni CPD-6 Regional Director Harold Alfred Marshall sa gipatigayon nga press conference sa ahensya sa Miyerkules, Hulyo 30. Sunog ni Arnie Marshall ang populasyon sa Western Visayas, lakip ang Negros Occidental kag Bacolod City, ang yara sa 7.9 million, kung sa diin 18.3% diri ang pamatanon. Base sa datos, ang kaso sa adolescent pregnancy sa rehiyon sa tuig 2023 ang nagkapabiling nga mataas kag alarming na may record nga 4,875 ka kaso. Sa Panay kag Guimaras Islands, ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamataas nga adolescent live births nga may 2,228 ka kaso, gisunod sa Capiz na may 930 kag Aklan nga may 671. Isa sa mga rason nga nakita sa pagtaas ng kaso ang mga kakulang sa insakto kag gusto nga impormasyon sa sexual kag reproductive health hindi lang sa kabataan kundi pati man sa ilang ginikanan. Gani sa pagsaulog sa World Population Day sa mga tuig, gimpayag ni Arnie Marshall na sandig sa tema nga empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world, pagkatagaan sa prioridad ang pagpasangkad pa sa access sa mga pamatanon sa relevant, timely kag insakto nga impormasyon na mga pili sila sa maayong nga desisyon para sa ilang kaugalingon kag ila pala abuton. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDEA mag-validate sa mga drug-cleared barangay at hibaluon kung may mga nagbalik nga personalities sa illegal nga droga. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon nga monitoron sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang mga lugar nga nadeklara na drug cleared sa Western Visayas. Sa pagpungko ni PDEA 6 Director Ralph Romel Torres, luyag sinihibaloon ang estado sa mga drug cleared barangays. Diyan pahayag man sini sa presko naging patawag sa PDEA Regional Director nga importante ang ma-revalidate ang status bagod mahimo ang mga drogista nga posible nagbalik sa ila operasyon. Dugang man sini pwede bawion ang deklarasyon sa drug cleared nga isa ka barangay kung pamatudan nga may monitor nga drug personality sa area sa 60 ka adlaw nga period of revalidation sa Oversight Committee. Sa bilog ng Western Visayas, may harasing 1,963 ka mga barangay ang gindeklara na nga drug cleared sa datos sa PDEA. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaanot nga balita, bulig sa Fisher Folks kag pumulo sa coastal areas, importante agod mapasang karong kampanya kontra illegal nga droga sunod sa bago nga pinuno sa PDEA Region 6. Nagabalik si General Baclay para sa detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Actually, yung challenge na yan, hindi na. Mas mapag-aatagan pa sa pagdamod sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA ang hugot nga pagbantay sa illegal drug trade dinahimo sa Kalalauran. Ginpahayag ni PDEA 6 Regional Director Ralph Romel Torres, hindi man ipod posible man matabo sa Western Visayas ang pagpalutaw sa bulto sa illegal na droga kasubong sa mga necrover sa area sa Luzon kag Mindanao. Dugang pa ni Torres, kabulog ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR. Sila ang nakigsapol sa mga fisher folks labi na sa coastal area sigud naghiwat sa lecture may kang tanan sa pag-identify sa illegal na droga. Bangod malapad ang kalalauran sa pungsod kag archipelago. Aminadong PDEA na dako nga pangpanghangkat ang pagbantay sa coastal area. Sa pagpungko ni Torres bilang bago nga PDEA Chief sa Western Visayas, ginpahayag sini na ila pagaymo ng ila ikasangkol sa paglagal sa mga drugista nga padayon sa ila illegal nga transaksyon. Langip man sa luyag sini tutukan ang revalidation sa mga lugar nga nadeklara na nga drug cleared sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang may bago na nga pinuno ang Department of Information and Communications Technology kung DICT Western Visayas. Sa Facebook page ng DICT Western Visayas, ginpabutyag ang pag-abi-abi kay Director Reynaldo C. bilang bagong Regional Director. Sunod sa ahensya,
Bitbit ni Director C sa iya nga pagpungko sa katungdanan ang malawig nga experience sa public service, leadership kag digital governance. Ginalauman naman sa regional nga opisina nga maangkon ang kadalagaan sa pagduso sa digital transformation kag serbisyo publiko sa bilog nga kabisayan nakatungdan. Radyo Pilipinas News. Gindismiss ang Office of the Ombudsman sa Visayas ang mga kaso bago kay Aray Dumagas Mayor kag subong Vice Mayor Ronaldo Goles kaupo nagbanpang opisyal sang banwa sa ginaaligar overpriced nga pagbakal sa heavy equipment kag generator set nga nagabalor sang 50 milyones pesos ang tuig 2019. Sa 18 kapahinang resolusyon sang ombudsman, wala sang probable cause nga nakita ang talatapan agud pa sa kaan kaso sa Goles bangod sang ginaaligar paglapas sa Republic Act 3019 o kunang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag falsification of public documents sa idalom sang Article 171 sang Revised Penal Code. Nagugat ang kaso sa reklamo nga ginpasaka sa National Bureau of Investigation o kun NBI Western Visayas nga nag-flag sang ginaaligar irregularidad sa lokal na panguluhan sa pagbakal sang heavy equipment kag generator set. Ang 50 milyones pesos nga pondo nga gingamit sa pagbakal kabahin sa 150 milyones pesos nga ginloan sa Dumagas LGU sa Development Bank of the Philippines. Radyo Pilipinas News. Pabaskuhan pa sa Iloilo City Police Office ang 5-minute response program agud mahatag ang maayong serbisyo sa pumuluyo. Ini ang reaksyon sa ICPO sa bayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ika-4 na State of the Nation Address nga dapat madasig ang pagresponde kag pagronda sa kapisan para mapatuman ang kalinong kagatawhayan sa komunidad. Sino kay ICPO spokesperson Police Major Shalamay Sancrines sa 5-minute response program, madamo nga kaso ang naresolba sa ICPO kag madamo nga pumuluyo ang nakabatyag nga mas responsive ang kapulisan sa pagpabaskog sa police response. Padayon ang pag-upgrade sa kapulisan, pinagi sa mga dugang nga body-worn cameras kag mga handheld radio nga dako nga bulig para mapadasig ang pagresolba sa mga krimen. Radyo Pilipinas News. Iloilo Sports Development Office kinabiabang suporta ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para pabaskugon pa ang sports development program sa pungsod. So kay Iloilo Sports Development Officer for Ray Cabarles, aktibo ang probinsya sa Iloilo sa pag-intra sa sports events sa pungsod kaangay isang batang Pinoy nga isa sa grassroots program na nagatuyo nga madiskubre ang potensyal sa mga Filipino athletes kag malabot ang kadalagaan sa ginpili nila nga hampang sa pagpabaskog sa sports program sa pungsod. Ginahingyo ni Cabarles ang Philippine Sports Commission na magpadala sa abilidad nga coaches para hanason ang mga dapat kag LGU coaches sa probinsya para mas magtaas pa ang ila ihibalo sa hampang. Sa pagtaas ay ila ihibalo, mas madamo ang matunaan sa mga atleta nga isa man kadako nga bagay para malabot nila ang kadalagaan sa hinampang. Nagapasalamat naman si Cabarles sa suporta ni Presidente Marcos sa Sports Development Program kag naglaom siya na sa mga masunod nga tuig kilalahon ang Iloilo na tagpadala siyang kalidad kag abilidaran ng mga atleta nga magatiglawas sa Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagig nga balita, Radyo Pilipinas News. nakabaton sang bulig pinansyal ang 3 ka barangay gikan sa gobyerno probinsyal sang Iloilo. Ginturn over ni Governor Toto Defensor ang 10.5 million pesos na balor sang bulig sa kabarangayan bilang suporta sa ilatag sa ka-infrastructure project. Sa mga balor, 3 milyones pesos ang gibaton sa barangay Hamabalud, Pututan para sa pagpasemento sang Barangay Road. Ang barangay Binulosan Grande sa Kalinog nakabaton sang 3.6 million pesos para naman sa ilang multi-purpose hall. Ang barangay Lagaan sa Kabatuan ginhatagan man sang 3.9 million pesos na bulig para man sa ila nga multi-purpose hall. Ang pondo nagikan sa 20% national tax allocation sa probinsya sang Iloilo. Tinutuyo sini nga pabasgo na mga kabarangayan pinagi sa pagsapat sang ila infrastructure needs. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Masobra 2,600 ka social pensioners sa Lemery, Iloilo nagbaton sang ila benepisyo. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereñata. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa ila pensyon ang masobra 2,600 ka social pensioners sa Lemery, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagpangagtag ang regional office sa kabugusan niya 7.9 million pesos sa mga social pensioner. Kada benepisyaryo nagbaton sa 3,000 pesos para sa third quarter pinaagi sa transfer of funds. Ang tagbaton gikan sa 31 ka barangay sa munisipalidad. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga maluya, masakit o kung disabled na wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance sa himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang pagid nga balita nagbaton sang educational assistance gikan sa Negros Occidental Provincial Government ang 166 ka indigenous peoples o kun IP student. Ang mga benepisyaryo ng elementary kag high school student halin sa Isabela, Binalbagan kag Himamaylan City. Kada isa nagbaton sang 6,750 pesos o kung kabugusan nga 1.1 million pesos. Sa nagaminsay gin-inganyo ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga IP scholar nga magpadayon sa ilang pagtuon. Nagapati si Lacson nga pinaagi sa mga suporta kag oportunidad kaya gid sa mga benepisyaryo nga IP student nga magmadinalag-on kag makabulig sa ila komunidad. Radyo Pilipinas News. Natala ng hiwaton sa Sepiembre 15 to 21 ang Artisanians di Iloilo 2025. Ang aktibidad isa katuigan nga trade fair sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo nga nagasilibrar sa manggaranon nga tradisyon sa Ilonggo craftsmanship kag artistry. Lakip sa mga ginabantayan kada tuig ang anoy tuhay nga wearables, home decorations, pagkaon kag limnon, alin sa kape, kakao, lubi, kawayan, pinya kag ban pa nga raw materials nga bugana sa probinsya. Sa subong, padayon ng pagpangagda sa DTI Iloilo sa tarang nga MSMEs nga magpakigbahin sa aktibidad kag ipasundayag sa publiko ang ilang mga ginapabuga nga produkto. Sa mga interesado, mahimo magpakig-angot sa pinakamalapit nga negosyo center kag magparehistro tubtob Agosto 22. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas News. katapos ang Media kag Center for Health Development gikan sa Region 6, 7 kag 8 kag Negros Island Region ang nagbulog sa media conference engaging media for healthy literacy sa Department of Health kung DOH Health Promotion Bureau umpisa kahapon Miyerkules tubtob umpisa kahapon Miyerkules sa Iloilo City. Kinbahay naman ni Maria Arlene Arbad, Division Chief sang HPB sang DOH nga ang Bureau nagapanguna sa mga inisyatibo sa pagdulong sa eksaktong impormasyon sa ikaayong lawas nga crucial sa paghulma sang public opinion sa bulig sang media kag isa diri sa inisyatibo ang paghiwat sang media conference. Samtang ginbahay naman ni DOH WVCH Regional Director Dr. Annabel Yumang nga ang kahiwatan nagatuyo nga i-capacitate pa ang media sa insakto kag timely nga pag-report sang anuman nga health events. Sa sulod sang 3 ka daw, lakip sa pagpapatun sa media conference ang HPB Detailing Kit, Navigating Numbers, Impact of Population Growth on the Health of Filipinos, Nourishing Future, How Balanced Nutrition Can Combat Chronic Diseases and Nutrition Month, Making Healthier Foods the Easy Choice, Improving Food Environment to Promote Health Diets, Building Stronger Communities, Promoting Health and Resilience During Disaster, Innovative Model for TB Elimination, kag Protecting Public Health, Innovative Approaches to Prevent Sexually Infection Diseases in the Philippines. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 8:21 na sa aga. Radyo Pilipinas. Agamoyan to ang mabalita na tipon kag hinbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Radyo Pilipinas News, sa mga adlaw sang Webes,
Hulyo 31, 2025. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Alan Defante sa studio, kag John Magallanes sa transmitter. Sa ngalan ni General Baclay, ako ang inyo naging tagbalita, JP Harvas. Mayong aga, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.